Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is yung third day natin ng pagtalakay sa ating series which is Prayer, Moving the Hand of God. So, ngayong araw, ang topic na pagfofokusan or tatalakayan natin is yung paano manalangin kagaya ni Elijah or how to pray like Elijah. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang James chapter 5 verses 16 to 17. In English Standard Version, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. So in Tagalog translation naman, or in RTP V05 version, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, ang pagkakaintindi ko kasi dito sa Bible verse na ito, nung time na nasa pinaka-downfall tayo, or at the times na andun tayo sa kalugmukan ng buhay natin. Sabihin na natin ngayon, di ba lahat naman tayo makasalanan. But still, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Rather, yung mga prayers natin is binibigay pa niya sa atin when He sees that yung pinagpipray natin is fit naman sa plano niya para sa atin. So, kung tayo ng mga makasalanan is pinagpapala na niya, what more pa yung mga taong sobrang righteous? Paano pa yung pagpapala niya sa mga taong righteous, sa mga taong matuwid, di ba? So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the righteous person's prayer is effective. So, kapag si God kasi nakikita niya na we are exerting effort para palapit tayo sa Kanya, na sinisimulan natin and we are constantly being righteous even without everyone knowing. Kumbaga, when we have the integrity na to become righteous, di ba integrity kasi yung kahit walang ibang nakakakita, ginagawa mo kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, di ba parang ganon. So, when we are being like that, and samahan na natin ng pag-pray, mas lalong mabigat yung, kumbaga mas powerful yung kinakalabasan ng prayer natin. Kasi nga, nakikita ni God kung ano yung ginagawa natin. Kasi for example, nagpipray tayo towards isang bagay, pero yung actions natin, iba yung pinapakita. Kumbaga, for example, ito na lang para malinaw. Ako, nagpipray ako na mataas yung score ko sa magiging exam ko bukas. But then, hindi naman ako nag-aaral. Nag-pray nga ako, pero hindi ako nag-aaral. Naglalaro lang ako ng mobile games. Nag-Facebook lang ako, TikTok. So, sa tingin ba natin, dapat nating makuha yung pinagpipray natin? Di ba hindi? So, dapat maging matuwid tayo. Alam dapat natin kung ano yung dapat at hindi natin gawin. Lalo na, ayun nga, gaya na sabi dito, the righteous person's prayer is effective. It is so powerful. So, if we are not still one of those righteous people, then we should start being one na, di ba? Kailangan na nating mag-isip kung kailangan ba natin or hindi natin kailangan maging matuwid. Kasi isa yan sa mga magiging factor
kung paano yung magiging daloy ng blessing sa atin. Or when we are righteous kasi mas madali tayong papalapit kay God. Yung growth natin is mas magkakaroon ng malaking puwang, di ba? So ayun, number 1, the righteous person's prayer is effective. Number 2, the righteous is aligned with God. So ayun nga, syempre matuwid ka. So syempre naka-align ka na kay God. So walang taong matuwid na hindi naka-align kay God. So if masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo but hindi ka naka-align kay God, then you better think twice, di ba? Kasi lahat ng meron ka ngayon, kahit ano pang success yan, kung wala yung presence ni God sa'yo, kung hindi ka naka-align sa plano niya para sa'yo, babagsak at babagsak din kung ano yung meron ka ngayon. Diba? So, everything happens for a reason, and we should remember that a righteous person is always aligned with God. And number 3, the righteous prays according to God's will. So, dahil matutuwid na tayo, yung pinagdarasal natin is laging according sa will ni God. So, gaya nga nang nababanggit ko mula kanina, yung prayer natin, ibibigay yun sa atin ni God for as long as alam niya na naka-align yun sa plano niya para sa atin. Kaya nga kapag may prayer tayo na hindi niya ibinibigay pa, it just means that it is still not the right time for you to receive that kind of blessing, or hindi talaga para sa'yo yung bagay na yun. Later on, marirealize din naman din natin yun, yung mga bagay-bagay na ganun. So we just have to trust Him and be faithful towards Him. So again, the righteous prays according to God's will. So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So dahil tapos na tayo sa ating teaching, ito yung mga bagay na dapat nating i-apply sa mga sarili natin. Dahil nga na-acquire na natin yung proper knowledge and wisdom with regards to our topic for today. Number 1, connect with God and live righteously. Number 2, align our prayers with God. And number 3, pray for the greater glory of God. So all those aforementioned are the reasons why does the Bible say that the prayer of the righteous is effective.